Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, itaas at takilain natin ang pangalan ng ating Diyos. Dahil tunay nga pong karapat-dapat siyang alayan ng papuri sa anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, at maging anuman ang ating damdamin. Kaya tayo po ay magpuri sa ating Diyos. Bakit mundo kung may alinlangan sa Diyos katiyakan? Ako'y magpupuri ano man ang mangyari.
sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang tinig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kalwalhatian mo, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Pagkat ikaw, O Diyos, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully.
Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating on-site worship celebration at sa ating online worship celebration. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. I want to inspire you with the Word of God today. My topic is entitled, When Nothing Makes Sense. When Nothing Makes Sense. Minsan, ang tingin natin sa mga nangyayari sa ating buhay ay parang walang kwenta, parang walang saysay o walang kabuluhan. But before that, I would like to read the Bible in Genesis 37 verse 5 to 11. Minsan, nanaginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayong aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip uli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip ng araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama, at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama, kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip-isip naman ng mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon sa mga salita ng Diyos. Naranasan mo na ba yung ang dami mong pangarap, ang gaganda, malalaki, ang mga nais mong maabot sa buhay? Ngunit tila parang pumapalpak, parang ang hirap abutin ng iyong pangarap. Yung bang wala ka namang inaapakang iba, todo effort ka naman sa pagsusumikap, pero bandang huli, parang ikaw patuloy yung napapahamak. Parang nauuwi din sa wala yung lahat. Yun bang ang ganda ng gusto mong mangyari sa buhay? Ngunit bakit ang resulta ay tila kabaliktaran? Imbes na umasenso, bakit mukhang pahirap lalo yung buhay mo? Imbes na paganda ng paganda, bakit mukhang papangit ng papangit? At imbes na pabuti, bakit mukhang palala at pasama? Imbes na paangat ang buhay, bakit mukhang pabigat ng pabigat yung buhay? Si Jose na anak ni Jacob ay nanaginip. Sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya. Siguro iniisip niya, pamilya niya ang unang-unang susuporta sa kanya. He dreamed and so that someday the Lord will gonna promote him and bless him. That even his parents and his siblings will bow to him. Excited siyang ikwinento sa magulang at mga kapatid niya ang kanyang panaginip. He saw that the sun, the moon, and the 11 stars have bowed down to him. Ang focus ng buhay niya ay paakyat, paangat, at magiging dakila pagdating ng araw. Ngunit yung mga naranasan niya ay mukhang tila kabaliktaran ng mga inaasam niya. Ang nakita niya ay magiging big time siya. Titingalain, yuyukuran. Ngunit bakit iba yung kanyang kinasadlakan? Sabi ng Genesis 37 verse 22 to 28, huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailita mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang
mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman, dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Tingnan niyo po ang nangyari kay Jose. Ang taas ang kanyang pangarap, ang panaginip niya, siya'y titinggalain at siya'y magiging dakila. Pero anong nangyari? Una, siya'y hinubaran ng kanyang mga kapatid. Inihulog sa balon at ibinenta bilang alipin. Nakulong pa ng walang kasalanan. In verse 11 to 14 ng Genesis 39, ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito, tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Itinago niyang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. At sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Nakakalungkot ang nangyari kay Jose. Yung nasa puso't isip niya ay ang pangarap niya, yung gagawin ng Diyos sa kanya. Pero ang nangyari, mukhang siya yung napapahamak. Inihulog sa balon, ibininta bilang isang katulong, bilang isang alipin. Nagsilbi sa bahay ni Potiphar, inakusahan ng kasalanang di naman niya ginawa. Siya'y nakulong ng walang kasalanan. Minsan may mga nangyari sa ating buhay na tila parang walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan. May mga nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, na minsan it makes no sense to us. May mga nais ipabatid sa atin ang salita ng Diyos when nothing makes sense. Minsan may nangyayari sa ating buhay na parang walang kwenta. Hindi natin nagugustuhan at tila kabaliktaran ng buhay na gusto nating mangyari. At minsan di natin naiintindihan, bakit ba nagkakaganito? Bakit nangyayari ito? Ang ganda-ganda naman ng plano. Ang lakas-lakas naman ng katawan. Okay naman yung umpisa. Bakit? Bumabaliktad yung mga pangyayari. At hirap tayong maunawaan ito. Minsan, parang walang kwenta, walang saysay yung mga nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin. When nothing makes sense, una, do not demand to understand. Unawain mo ang kaya mong maunawaan. Intindihin mo ang kaya mong maintindihan. Ngunit kung may mga tanong ka na hindi pa din mahanapan ng tumpak na sagot, do not demand to understand. Just trust God when you do not understand what is happening around you. Ang panaginip ni Jose ay patungo sa pag-angat at pag-akyat at balang araw magiging dakila. Pero bakit iba yung nangyari sa kanya? Imbis na paitaas, inihulog siya paibaba. Imbis na maging dakila, siya ay nauwi sa pagiging alila, pagiging alipin. Sa totoo lang,
maaring di niya din naiintindihan ang mga nangyayari sa buhay. Ngunit pinili niyang tumahimik at magtiwala sa Diyos. Sometimes we only need to trust if you do not understand the process. Kung di mo ito kayang maintindihan, magtiwala ka na lang. When nothing makes sense, do not demand to understand everything. Pangalawa, when nothing makes sense, do not fail to be faithful. When nothing makes sense, do not fail to be faithful. Hindi dahil parang walang kwenta ang mga nangyayari, ay hindi ka na magtatapat sa Diyos. Hindi dahil hindi sumasang-ayon sa iyo ang panahon, hindi sumasang-ayon ang sirkumstansya, ay hindi ka na magtatapat sa Kanya. Naging tapat na alipin si Jose sa tahanan ni Potiphar. At kahit hanggang doon sa bilangguan, siya ay naging matapat sa tungkulin na sa kanya ay ibinigay. Kaya naman siya ay pinagkatiwalaan. Sabi ng Genesis 39:21-23, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung anong gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa. When nothing makes sense, do not fail to be faithful. Maging tapat pa din tayo sa ating Panginoon. Sabi nga, huwag mong pagdudahan sa dilim ang mga sinabi ng Diyos sa iyo sa liwanag. Ang katapatan ay hindi mo makikita sa panahong okay ang lahat. Makikita mo ang katapatan sa panahon na hindi maganda at sinusubukan ka. Pinatutunayan ng puno ang kanyang tibay at tatag sa panahong siya ay binabayo ng malakas na hangin at pagbugso ng baha. Kung paano kumakapit ang kanyang mga ugat sa ilalim ng lupa at panatilihing nakatayo at matatag. Ang pagkapit natin sa mga salita ng Diyos at pagpapatuloy na maging matatag ay patunay mo sa ating Panginoon ng ating katapatan. Gaya ni Job sa tindi ng mga nangyari sa kanyang buhay. Nawalan ng kabuhayan, nagkaroon ng karamdaman, naubos ang kanyang mga anak. Pero ang sabi niya, though he slay me, yet I will put my trust in Him. Patayin man ako ni Yahweh, sa Kanya pa din ako magtitiwala. Do not fail to be faithful, kahit sa tingin mo parang walang kwenta yung mga nangyayari sa ating buhay. Pangatlo, when nothing makes sense, do not be unwilling to wait. Joseph waited for a long time. Matagal-tagal din siya na nasa loob ng bilangguan. He waited for a long time. Yung nakasama niya sa bilangguan na tagabigay ng alak sa hari, ay nangako sa kanya na siya ay tutulungan na ipaabot sa hari ang kanyang kaso. Ngunit ito'y nakalimutan ng wine bearer ng hari. Just wait and keep on waiting. Sabi nga sa kanta, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ito ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang biyaya. Kapatid, huwag mawawala ng pag-asa. May panahon ng pag-aantay. Magtiwala sa Diyos habang tayo ay nag-aantay. Darating din yung break mo, kapatid. Darating din yung turn mo. Genesis 40 verse 13-14 and 21-23. Sa loob ng 3 araw, ipatatawag ka ng paraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kalilimutan.
Banggitin mo naman ako sa paraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Verse 21, ibinilik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad ang sinabi ni Jose sa dalawa. Ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Nakalimutan ng wine bearer yung pangako niya kay Jose. Si Jose ay nag-antay. When nothing makes sense, do not be unwilling to wait. Antay lang tayo, kapatid. May breakthrough, may right time para sa ating mga buhay. Maaring may mga failure tayo sa mga nakalipas na araw. Maaring nabigo tayo sa mga nagdaan na mga araw sa ating buhay. Pero may araw ng breakthrough. Hindi laging bigo. May panahon ng breakthrough. May panahon ng break mo. When nothing makes sense, pangapat, do not bow to bitterness. Do not bow. Si Jose ay nagantay, matagal. Matagal na pag-aantay. But he did not bow to bitterness. Nakalimutan siya ng wine bearer ng paraon na nangako sa kanya. Pero hindi siya nagtampo, hindi siya nagalit o sumama ang loob sa Diyos. Until the time na nanaginip ang hari at nagtatanong siya sa mga matatalino sa Ehipto na sabihin ng panaginip at ipaliwanag ito. Saka naalala ng wine bearer si Jose na magaling mag-interpret ng mga panaginip. Genesis 41:9-14, lumapit sa paraon ng tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo nyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya pong nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y maibabalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari po ang lahat ng kanyang sinabi. In verse 14, ipinatawag agad ng paraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. When nothing makes sense, do not let dreams dissolve. Keep dreaming, keep moving, keep doing, keep going forward for that dream to happen. Gawin mo lang ang lahat ng magagawa mo. Gawin mo lang yung part mo. Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. At huwag kang uurong sa laban. Sumulong ka lang ng tuloy-tuloy. Kahit sa tingin mo parang walang nangyayari. Kahit sa tingin mo parang walang saysay. Bagamat minsan, parang usad pagong ka lang. Ngunit just keep moving forward for that dream. Si Lord na rin ang mag-orchestrate ng lahat. The Lord will provide one particular event, one circumstance, one idea, one person, one dream, one call, one text, one transaction for the fulfillment of your dream. In Genesis 41 verse 39-41, kaya't sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo, sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo. Dahil sa panaginip ng paraon at si Jose ang nagpaliwanag kung anong kahulugan nito. That same day na siya isang prisoner, he was promoted to become the governor of the entire Egypt. He became the second influential person and powerful person next to the king. When nothing makes sense, God is actually doing something that you do not see. When nothing makes sense, you are on the process. Magugulat ka na lang dahil yung mga test na pinagdadaanan mo, your test will become a testimony someday. Your trial will be turned into triumph. And your mess will become
a message. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo lang po ay patuloy magtiwala sa Diyos. Hayaan po natin na Siya ang magdala sa atin sa buhay na makabuluhan at buhay na punong-puno ng tagumpay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Palapakan natin ating Panginoon. Tayo magsitayo, itaas sa ating mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!